Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa aking channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko naman ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng panalangin. Ang pamagat ay ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa iba't ibang bagay. God speaks to us in many ways. Ang nakita ko ditong kahalagahan, una, kailangan natin ng tainga, pandinig. Kasi nangungusap siya sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Ang sinasabi nga ng iba, lalo na doon sa mga busy na mga tao, ang trabaho ang aking dasal. Minsan may katotohanan yan at minsan ay hindi. Kasi ang Diyos ay tuloy-tuloy na nagre-reveal ng kanyang sarili. Ang revelation ng Diyos ay tuloy-tuloy. Ngunit hindi lahat ng revelation ay encounter. Ito ay pagtatagpo. Dahil minsan sa karanasan natin, naandyan ang Diyos palagi. Pero, halimbawa, sa ating pakikipag-usap sa kapwa, kapag nagkukwento tayo ng buhay natin at kapag ang kausap natin ay hindi nakikinig, so nagkakaroon ng misinterpretation sa kwento natin, o kahit tayo ay hindi na ginaganahang magkwento dahil ang kausap natin ay hindi nakikinig o na misunderstood pa tayo. Kaya ganyan ang panalangin. Kaya napakahalaga ng ang panalangin ay nangangailangan ng unang-una yung the art of listening is the heart of prayer. Napakahalaga nitong art of listening na ito, na unang-una meron tayong atensyon at merong sensitivity. First, atensyon. Dahil kung nakikipag-usap tayo sa Diyos, syempre meron tayong atensyon. At meron din tayong sensitivity sa sinasabi niya. Kaya napakahalaga ng pakikinig na ito, na meron tayong lugar na pinupuntahan, o tahimik na lugar, o isang disposition sa sarili na meron tayong pamamaraan upang pakinggan ng mataimtim ang Diyos sa katahimikan. Tama, ang Diyos ay nagpaparamdam sa iba't ibang pamamaraan. Kaya lang, tayo ay maging sensitive enough sa pakinggan. Ano ang sinasabi nito? Dalawang klase ng communication, ng listening, Ang listening, it could be verbal, itong mga written prayers natin, mga memorized prayers, at mga verbal, halimbawa pakikinig sa misa, pakikinig sa mga panalangin, ay mga verbal. Pero meron ding mga non-verbal, Ang non-verbal, halimbawa,
ay yung pakiramdam natin na mayroong lungkot, no? Meron din tayong kausap na mayroong nagkukwento ng bigati, ng kahirapan, no? Nagkukwento ng tagumpay, nagkukwento ng saya. Ito ay mga non-verbal communication na magandang napapakinggan din natin. Kaya kapag nagpunta na tayo sa katahimikan ng ating panalangin, magandang balik-balikan yung mga non-verbal communication na yon na nagpaparamdam ang Diyos. Kaya para sa akin, ang disposition sa prayer is really an art, at magandang naglalaan tayo ng oras para ang communication natin sa Diyos ay maging tunay, maging matapat, at maging mapayapa. Tayo ay nagkakaroon ng kasagutan sa kaloob-looban ng ating buhay dahil ang kinakausap nating Diyos ay nasa loob ng ating pagkatao. Diyan naninirahan ang Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi, si Kuya Nanding M, at sana ay makatulong ang ating munting pagninilay. God bless po at have a good day.